Good morning. Good morning. Good morning. Can you please greet the person beside you? Pwede mo siya kilala, parang yung pangalan niya. Ano pangalan mo? Alright. So, right now, mabilis naman magkakalahating taon lang po tayo ng 2025. Mabilis ang panahon, no? Natapos natin yung pinakamahabang series natin yet, which is the Sermon on the Mount. And right now, we are starting a brand new series entitled, basahin niyo ako? Live by faith. Live by Faith. Yung may clicker natin. So, mag-start po tayo ng bago po nating series. Yan. Ating ang title niya is Living by Faith. Kasi sabi din sa Romans, sa Romans 1:17, as it is written, the righteous shall live by faith. Sabihan po natin, the righteous shall live by faith. So, ibig sabihin, yung mga ginawa daw matuwid ng ating Panginoon Jesus, tayo daw dapat ay mamumuhay by faith. Alright? So, tanongin ko nga kayo, paano ka sabi mo, tanongin ko na kayo, paano ka ba nabubuhay? Eh, ganda, di ba? How do I live without you? Pero tayo ng mga anak ng Diyos, tinawag daw tayo mamuhay by faith. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ng faith? Ano nga bang faith? Lagi natin naririnig yung faith. Kasi pag wala kang faith, hindi ka makalakad kasi wala kang faith. So, ano ba ibig sabihin ng faith? Pag i-search siya sa dictionary, di ba nag-logo? Pag i-search siya sa dictionary, meron dalawang top 2 words ang lalabas dyan. Trust and confidence. Yun din ibig sabihin ng faith. Ibig sabihin, pag meron ka ng faith sa isang tao, meron kang faith sa Diyos, meron ka ng tiwala sa Kanya, at hindi lang yung klase ng tiwala na kalahati, kundi yung tiwala na meron kang confident ka talaga. Okay? In fact, sabi sa Hebrews 11:1, magandang definition. Sabi niya, faith is, faith is the confidence, the assurance of the things not seen. Ibig sabihin, alam mo kahit hindi mo siya nakikita. Faith enables us to see the invisible. Kaya nga sinasabi ni Lord, kailangan mamuhay tayo na mayroong faith. Last week, yung mga nakaraling pinag-usapan natin, di ba? Entering the narrow way. Entering Jesus Christ. Tanggapin si Lord. Tama po ba ako? Ngayon, nung ikaw, nandito ka na, anak ka na ng Diyos, tinanggap si Lord. The question is, ano na ngayon? Di ba? Hindi sinasabi ni Lord, mamuhay daw tayo by faith. Ano yung sabihin nun? Huwag tayo magdedepende sa nakikita natin. Dapat magdepende tayo, magtiwala tayo kay Lord. Amen? At itong faith na to, hindi lang to basta-basta faith na positive thinking. Alam niyo positive thinking? O kaya yung wishful thinking. Alam niyo ba yun? Yung, okay lang yan. Tiwala lang. Magiging okay din ang lahat. Ang tawag doon, positive thinking, wishful thinking. Hindi po yun ang faith. Ang faith, hindi siya yung naging positive ka lang. Ang faith, meron siyang inaangklahan. Meron siyang ina-anchoran. Ano yun? Anchored siya kay Jesus Christ at sa kanyang salita. Ibig sabihin, yung pinaniniwalaan mo, hindi lang siya out of the blue na naisip mo. Hindi, basta alam ko, balang araw ganito. Yung faith is meron bang kinakapitan, especially kanyang salita. Amen? Alam mo, dahil sinabi ni Lord, hindi mo pa nakikita ngayon, pero pinaniniwalaan mo. Alam mong sure na mangyayari yun. Yun ang faith. Hindi na niyo ako? Alright? You can see it, but alam mo, it is happening or it will happen. So bakit ba importante meron tayong faith? Kasi okay, nauna yun. Sabi niya dun sabi niya dito sa Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Sabi niya ako, without faith, it is impossible to please God. Hindi na nalagay pala dyan. So, ibig sabihin pala, kung wala daw tayong faith, imposible daw natin ma-please si Lord. Ngayon, kung gusto niyo ma-please si Lord, kailangan natin ng faith. Okay?
Hindi niya sinabing without faith, it is hard to please God. Hindi niya sinabing gano'n. Sinabi niya, it is impossible. So ngayon, kung gusto natin mabigyan lugod ng ating Panginoon, kailangan mo ng faith. Sabi sa atin po, we need to live by faith. We need to live by faith. O, diba? And we will study, yung series natin is 4 weeks ago, and we will study 4 people sa Bible, especially on the Old Testament, na meron sila matatawag natin crazy faith. Okay? So, I think this is a high time na pag-usapan natin, no? Kasi maraming mga Christians nag-i-struggle sa kanilang faith. Okay? Nag-i-struggle sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kung talagang, Lord, totoo ba talaga yung mga pangako ko? Lord, totoo ba talaga? Pero bakit na minsan nahihina ako? Okay? So, mas maganda magkaroon tayo ng itong crazy faith na ito, makahawa tayo sa faith nila. Bakit? Tinawag natin crazy, hindi naman dahil baliw sila. Pero meron silang faith na sobrang tindi, na parang mukha silang baliw. Okay? Tanungin ko nga kayo, what is the craziest thing you have done for somebody? Kasi mukhang din po ba yung meron kayo ginawa para sa isang tao or para sa isang bagay na talaga namang napakalala? Meron po ba? Okay. Pero may yung mga bang crazy yan? Diba yung tipong mapapaisip sila, bakit na ginawa yun? O kaya, ginawa mo para sa isang tao. Of course, isa sa craziest thing na ginawa ko para sa isang tao ay nagpapangasinan ako pero dito ako nanligaw sa Bulacan. Crazy, diba? Kasi nga, napakalayo. So, ganun talaga nagagawa ng pag-ibig, mga kapatid. Sige. How about, what is the craziest thing naman na ginawa mo, hindi lang para sa isang tao, ginawa mo lang para kay Lord? Tanong mo nga kayo. Ano ba yung pinaka-matindi? Kumbaga, parang baliw ka na. Pero ginawa mo yun, hindi para sa isang tao lang, pero ginawa mo yun dahil sumunod ka kay Lord. Kumbaga sa harapan ng isang tao, sabi ng mga ibang tao, bakit mo ginagawa yan? When we started in business, may mga kasama ako. So nag-uusapan kami patungkol sa tax. Hindi nila ako maintindihan. Diyan, ang laki ng tax mo. Kasi yung tax na naliliit lang eh. Kaya bakit laki ng tax mo? Para sa akin, bakit? Bakit maliit kayo? Simple lang. Dinadayan nila yung tax nila. Amen. Alam niyo, sabi nga nila, madali lang mag-negosyo. Ang mahirap mag-negosyo ng legal. Alam niyo, pag bilang Kristyano mo tayo, sabi ni Cristo, give unto Caesar what is Caesar, and give unto God what is God's. Amen? Ang mga Kristyano, hindi ko nagdadaya sa tax yan. Tama mali? Amen? Isimula pa lang ako. So, punta tayo sa ano natin. Tayo tumayo. Basahin mo natin text natin. Sa Hebrews 11 verse 6 tayo. Okay, basahin po natin. And without faith, it is possible to please God. For anyone who approaches Him must believe that He exists and that He rewards those who diligently seek Him. by faith, we learn about things that see, and godly fear built an ark to save his family. By faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Let us pray. Heavenly Father, Lord, may you bless the preaching of your word, Lord God. May you challenge our faith. May you stretch our faith, Lord God. Yung faith po namin, Panginoon, na nasa comfort zone lang. Dahil ko, Panginoon, Lord, may you challenge us, O God, to step onto the unknown waters, O God, beyond our nakasanayan po namin, Panginoon. At Lord, I pray, O God, give us a faith that seems like a crazy faith, Lord God. Teach us, Lord, to live not by sight, but Lord, by faith. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. So, dito sa binasa natin, no? Without faith, it is impossible to please God. So, gusto mo naman ma-please si Lord, hindi kailangan maganda ka, hindi kailangan mataas yung score mo sa exam. Kung gusto mo ma-please si Lord, you have to have faith. Di ba yung may mga ibang parents, no, para mag-please sila, dapat mataas yung grades nila, dapat naglilinis sila ng kwarto, pero si Lord, faith. Yan. Tapos pinag-usapan niya, by faith, Noah, regulation example, by faith, Noah. No, binigyan daw siya ng warning, kahit hindi pa niya nakikita. In godly fear, gumawa siya ng ark. Okay? Para ma-save yung family niya.
At ano nangyari? Naligtas sila and natamo niya yung naging tagapagmana siya ng righteousness. Okay. So, kilala niyo po ba si Noah? Okay. Sinong hindi na kilala kay Noah? Lahat kayo kilala si Noah. Sino si Noah? Siya yung kumaki ng dagat. Tama ko ba ako? Okay. Yung naladali pa din ba? So si Noah, ano ba yung kwento ni Noah? By the way, yung last week na pinag-usapan natin, Sermon in the Mount, ang Bible makakasyan sa dalawa. Tama? Ano yun? Old Testament tsaka New Testament. Nung last week na sermon natin, yung series natin, yung Sermon in the Mount, kailan yun? New Testament. Ibig sabihin sa panahon ni Jesus. And napag-usapan natin ngayon sa panahon ni Noah, pinaka-unang part, Genesis. Ibig sabihin, Genesis chapter 6, no? Bandang, nagsisimula pa lang yung civilization. Mga 1,000 plus years pa lang yung Earth. Okay? At yung buhay nila dati, hindi katulad ngayon. Yung buhay nila dati is mahaba yung buhay nila. Ang average na lifespan ng tao dati, nasa 500 years, 600 years, 800 years old. So, grabe, no? Sino hindi ko gusto nyo mabuhay na 800 years? Okay. By the way, si Noah, naging tatay siya, 500 years old siya. O, di ba? So, ibig noong 450 years old si Noah, binata pa siya. Binata pa siya. So, anong nangyari that time? Kasi syempre, nung ginawa ni Lord yung nilalang, si Adan at Eva, at dumami na sila, di ba nagkasala si Adan at Eva? Tama? At anong nangyari? Nung dumami yung tao, dumami din yung kasamaan. At syempre, habang dumadami ito, imagine mo naman, more than 1,000 years, so dumadami na talaga sila. Okay? Ano sabi dito? The Lord saw how great the wickedness of the human race had become. Nakita ng Diyos kung gano'ng ka-wicked ang mga tao. At sabi niya, every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Grabe, only evil naman all the time ka. Ano yung inclination? Kung sabi inclination, ito yung ano nila. Well, pag tinay yung mistake, lagi siya babagsak sa kanan, parang gano'n. So, kaya ang heart doon ng tao, lagi bumabagsak sa kasalanan, lagi sa wickedness, lagi doon sa only evil all the time. Naniniwala po ba kayo no, na ang heart ng tao sa totoo lang, given the opportunity, is always evil. Apart from God, tayo ay laging, yun yung tinitibok ng puso natin. Hindi maniwala. Sino dito, naiinis siya sa mga corrupt na mga government servants? Sino dito naiinis sa mga ganun? Okay. Dahil salamat, tayong tatlo lang. Siyempre, ayaw natin na gano'n, yung mga corrupt. Natutuwa ba kayo pag yung may budget, 100 billion, tapos ang nagagamit lang, 10 million? Gusto niyo gano'n? Pero parang pero bakit gano'n? Ba't kasama nilang tao? Ba't hindi nila sila makontento? So, pansinin niyo, naiinis tayo sa mga taong corrupt. Sa mga taong nagsisilo sa pera. Pero sino dito? Pag yung mga corrupt na yun, mamimigil ng pera, bibili yung boto mo, bibila ka. Diba? So sasabihin mo, hindi, binibigay naman libre. Bakit hindi mo tanggapin? Ito rin katuwiran ng mga politiko. Ibinibigay sa akin yung contractor eh. Di ba? Hindi ko tatanggapin. O, di ba? Di ba ganun yung mga contractor, makuha lang yung project ng school, magbibigay ng 50 million, magbibigay ng 100 million para pirmahan yung kontrata. So, hindi katuwiran nila, binibigyan ako ng ng patong eh, ng SOP. Bakit hindi ko tatanggapin? Blessing. So, pansinin natin, given the chance, ibig sabihin pa lang, sa maliit na halaga pa lang, nasisilo na rin tayo sa pera. So, minsan naiinis tayo sa isang tao, bakit gano'n? Magugulat ka pag ikaw nandun, baka mas malala ka pa. Tama mali. Lalo kayo. Diba? Isa sabi ni Lord, wicked all the time. Only evil. Kaya kailangan natin si Lord, right? So, hindi tayo mabuti. So, sige, diretso tayo. Grabe yung natin eh. So, sobrang nakita ni Lord, kasi syempre nung nakita niya yung, parang meron anak. May nakita kayo, Lord, may anak kayo. Siguro mas makakalilin dito yung meron silang anak, tapos nakita talaga nila kung paano naging, napariwala. Alam yung parang gano'n. Yung bata siya, napakabait ng anak na yun. Talaga sumusunod sa magulang.
Tapos yung mga naging high school, nakita ko, nag-drugs na parang gano'n na-involve na sa ganun. Siguro ganun yung heart ni Lord. Nung una nakita niya kay Adam and Eva, ang ganda ng relationship nila. Talaga namang very close sila. Tapos nung nakita niya habang dumadami na yung nilikha sa katawan, lumalala na, ang sabi dito, the Lord regretted that He made human beings on the earth. His heart was deeply troubled. Talaga nasaktan si Lord. Talagang nag-grieve si Lord. Alam niyo po ba si Lord, hindi siya yung klase ng Diyos, alam natin na siya ay malayo. Pag tayo nagkakasalan, the Lord's heart ay nabubro. The Lord is grieving. Amen? Hindi siya yung klase ng Diyos na wala siyang pakialam, hindi siya involved sa atin. But God is very concerned about us. Diretso tayo. At ano sinabi ni Lord? Sabi niya, dahil nakita niya, lahat ng tao, lahat ng pati puso, isip, inclination nila, only evil all the time. Ito na sinabi ni Lord. I will wipe from the face of the earth the human race I have created. Buburahin ko na sila sa mapa. Sabi, no? And with them, the animals, the birds, the creatures that moves along the ground, lahat, I regret that I have made them. I made them in my image, but look what they have become. Diba? Nag-aasawa yung lalaki sa lalaki, nagtatali babae sa babae, at sa hayop, nagpapatayan sila, naging madugo, naging mapanlamang, naging survival of the fittest. Sabi nyo, hindi ito yung mundo na nilikha ko. Hindi ito yung mga nilalang na nilikha ko. Kung para siya lang naging zombie. Parang computer na lagyan ng virus, hindi na gumagana na maayos. Diba? Pag yung computer mo, na-virusan na, ano gagawin mo? Diba? I-reformat mo. Tama ba ako? Ito ginawa ni Lord, i-reformat yung earth. Diba? Talaga, wipe out, start again. Tapos sabihin natin, Lord, grabe naman si Lord. Harsh ba si Lord? Naisip niyo ba yun? Harsh ba si Lord? Kaya ba siya, alam niyo po mga kapatid, sabi sa Psalms 89:14. Basahin niyo ako. Sabi sa Psalms 89, righteous. Alam niyo po, bahay, di ba may pundasyon po yan? Tama? Sabi ni Sir Frankie, yung sakop, alam dalilis, alam niyo po ba yun? Yung meron isa lang yung natanggal na pyesa ng bahay, pupuntet ko lang sa ibang bahay. Alam niyo po ba yun? So parang ganoon din, no? Yung pundasyon ng trono ng Diyos, kung ano yung foundation ng langit, foundation ng universe, pag ito nawala, magpapalaps lahat. At ang foundation daw ng trono ng Diyos is righteousness and justice. Amen? So ibig sabihin, ito talaga ang Diyos. Ito yung pinakasandigan niya. Ito siya. Siya ay righteous at siya ay just. So ibig sabihin, nung sinabi niya, i-wipe out niya yung humanity, hindi siya masama. In fact, ang tao yung naging masama. Ang tao that he is just being right and he is just being just. Amen? Bakit yung judge nung pumatol ba siya? Siya yung masama? Hindi. Ine-execute niya lang yung magiging right and magiging just. Amen? Amen. Tandaan mo natin mga kapatid, God is loving, yes. God is gracious, yes. Patandaan po natin na all the time, merong opportunity. Alam niyo po ba yun? Not forever, merong opportunity na ikaw ay palalagpasin ni Lord. Did you know that? Yes. Habang buhay tayo, may pag-asa pa, yes. Pero kapatid, kaya si Lord sobrang gracious niya kasi alam niya, it will come to an end. Malalaman pa natin mamaya. So nakita ni Lord, we will wipe out in the human race. But Noah, sabi niya mo, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Wow, grabe contrast, no? Sa kalagitnaan ng kadiliman, sa kalagitnaan ng wickedness na nangyayari sa buong mundo that time. Si Lord, He's constantly looking for people na pwede pa niyang paguran. And there is Noah. Noah found favor in the eyes of the Lord. Sa ibang translation, God was pleased with Noah. Ulitin natin paano ulit mag-please si Lord? By faith. Yes, di ba? Hindi dahil mabuti si Noah, kundi meron siyang faith. Patuloy na meron siya lang yung tao na naniniwala pa rin na meron pa rin Diyos. Okay? So ano sinabi ni Lord kay Noah? So yun na. After nung verse na yun, sa Genesis 6,
Sinabi na dyan, this is the account of Noah and his family. Pinaliwanag na kung sino si Noah. In-introduce na yung isa sa main character. Noah, ano ba si Noah? Masama ba siyang tao? Sabi nila, he was a righteous man. Blameless. Ano yung blameless? Yung wala kang itintas sa kanya. Diba? Hindi naman siya perfecto. Pero alam mo yun, hindi siya ma-associate sa anumang mga hindi maganda. And I hope ganun din po tayo, no? Na hindi po tayo yung, pag nakita yung pangalan mo, yung mukha mo, maidibigin agad sa isang kasalanan. Di ba? He was a righteous man among the people of his time. Ibig sa buong mga kasama niya, puro wicked, pero siya yung blameless. And he walked faithfully with God. And Noah had 3 sons. Sila yung anak niya? Tatlo. Si Shem, si Ham, at si Japheth. At sa kanilang 3 anak niya, dyan magsisimula ulit na namin yung tao sa mundo. Okay. At ano yung sinabi ni Lord? So ngayon, si Lord has found favor kay Noah. So ngayon, ano kaya ginawa ni Lord kay Noah? Kinausap ni Lord si Noah. Out of all the people, yung plano ni Lord, nakakapulan niya yung daigdig. Kinausap niya si Noah. Nireveal niya yung plano niya kay Noah. Ano sabi ni Lord? Noah, I am going to put an end to all people. Tutundukan ko na ang isang katauhan. Noah. Kasi ang mundo ay puno-puno na ng violence. Diba? Ng kasalanan, ng mga karumal-dumal. Grabe rin sa panahon natin ngayon, no? Puno-puno din ng violence at ng mga kasalanan. No? Alam niyo mo nakakalungkot. Ito statistics pa lang sa Amerika. Maraming mga sex trafficking and sexual abuse. Alam niyo po ba na nangyayari yan? Hindi porque hindi nangyayari sa pamilya, hindi yan nangyayari sa mundo. Alam niyo po ba, milyong-milyong mga, especially mga babae, nakakaranas ng sexual abuse. Did you know that? Ang isip sexual abuse, they are children. Mga bata pa lang sila, pero pinagsasamantalanan. And did you know, karamihan, yung mga sex traffickers, ano yung sex traffickers? Binibenta sila. Hindi ba sila literal binibenta? Yung iba talagang binibenta, o yung iba, pinaparenta. At alam mo nakakalungkot, majority ng mga nagbibenta sa kanila are the biological family. Majority. Astounding majority. Wickedness. At nakalungkot ka, marami doon, mga biological fathers. Kung kanino pinagkatiwala yung leadership sa family, they are the ones na pinagsasamantala ng kanilang walang karaman-daman ng anak. Grabe na. That's how wicked people are. Apart from God, we are all wicked. Nakalungkot yung iba pa, individual, binibenta sa mga sites. Gamit. So sabi ni Lord, I am going to put an end to all people. This world is filled with violence because of them. I'm surely going to destroy both them and the earth. So ito na sinabi ni Lord. Sinabi niya, ito na gagawin ko. So ito ang papagawa ko sa iyo. Sabi ni Lord, so Noah, make yourself an ark. Grabe, no? Make cypress wood, make rooms in it, coat it, and pitch it inside and out. This is how you are to build it. Grabe, no? Minsan, akala mo, isang tao nagbibiro. Tama ba ako? Pupunta ko dyan. Isa ganun ako sa mga kay Mama, pupunta ko dyan. Totoo ba yan? Niluloko ko naman ako. Andito na ako sa kasi nasa nag-busy mama ko eh. Andito na ako sa kabantuan. Di ba? Pag pinakita mo na yung video call, naniniwala na siya. Kung ganun din, no? Kung sinabi siguro ni Lord na make an ark, si Noah, ano? Ark? Pero siguro naman si Lord nagbibigay ng details. Noah, ito yung paano mo siya gawin. Yung ark, 300 cubits long, 50 cubits wide, 30 cubits high. Lagyan mo siya ng bubog, lagyan mo siya ng opening, 1 cubit high all around, lagyan mo ng door on the side, upper, lower, middle decks. So siguro na si Noah, okay, wait lang Lord, kukuha na ako ng papel, wait lang, ang bilis mo magsalita. So ibig sabihin, alam mo na, seryoso na si Lord. Kasi nagbibigay na siya ng detalye, tama ba ako? Sabi ko ba noon, nagbibiro ako, eto na, gawin mo na to. O, bahala ka dyan, di ka nag-donotes ha. Ay, hindi rin kayo nag-donotes. Alam mo, maganda pa ba nakikinig kayo, nag-donotes kayo. Alam niyo mo bakit? Sabi sa bakit? Si Ma'am, tayo tayo.
Alam niyo ba yun? Yes. Kasi yung tao, naalala niya lang 10% sa lahat ng sinabi. O, di ba? Ano pinag-usapan natin last week? O, di, nakalimutan niyo na. Ano po lang ako sabi? Nakalimutan niyo na rin. Amin niyo na rin yung ganyan. Asan na ako? So, seryoso na talaga si Lord, hindi bigyan siya yung instruction. So, makikita natin na si Lord talaga detailed din talaga. Kaya nga, He is the great architect ng mundo. Nung nilikha niya yung mundo, hindi lang naman yan yung basta na lang na lumabas yung mga dapat. Matagal niya yung pinag-isipan. Carefully ginawa. Kaya sabi sa Psalms, di ba? You created me in the womb of my mother. So talagang ginawa ka ni Lord fearfully and wonderfully made. Yung mga organs sa katawan, inisip ni Lord yan, ginawa niya yan. And hanggang ngayon, mga scientists, hindi nila magaya. Hindi mga liver. Yan, hindi nila kaya kumang tao. Hindi nila mapatay ng Diyos. So ganyan si Lord, napaka-detailed. Okay. So natapon natin, ano ginawa ni Lord? Shinare niya kay Noah. Out of all the people, kay Noah niya lang shinare. Noah, hindi yung mangyayari, hindi gagawin mo. At meron siya inuutos kay Noah that it would require him to go outside his comfort zone. Ano yung comfort zone? Alam niyo po marami mga, especially mga Christians, no? Gusto nung maniwalaan si Lord pag nandun na sa area ng comfort zone nila. Pero pag si Lord sinachallenge, alam niyo po ang faith na na-testing yan, hindi sa loob ng comfort zone mo. Ang faith na na-testing yan sa labas ng comfort zone. Pag meron na pinapagawa si Lord sa'yo na hindi ka sanay, hindi mo palagay, hindi mo alam paano gagawin, yan sa labas ng comfort zone mo yan. Imagine mo si Noah pinapagawa ng heart. I don't know, could it be talagang karmitero din si Noah? Could it be para din siya engineer at that time? Di ba? And could it be mayaman din siguro si Noah that time? Okay, kasi na-afford niya yung mga walls na yun. But one thing is for sure, yung task is sobrang tindi. It would require him to go outside his comfort zone. A task that is beyond himself. A task that requires crazy faith. Kapatid, pag ikaw meron bang pinapagawa sa'yo si Lord, would you dare to obey? Would you dare to trust God? Kahit na hindi mo alam yung gagawin mo. Kahit na hindi mo pa siya natatry. O minsan gusto lang natin paniwalaan si Lord dun sa feeling natin possible. Yun yung faith eh. Maniniwala ka kay Lord dun sa mga, especially sa mga imposible. Amen? Lord, alam ko mangyayari to. Alam ko na makakabili kami nito. Kasi syempre yung bank account namin kaya bilhin eh. Walang faith doon. May reserve ka ng pondo eh. Pero sabihin sa'yo ni Lord, kahit wala ka pang pondo, anak, gawin mo to. Pag sinabi ni Lord, anak, i-reach out to the pamilya mo kahit walang sign, kahit walang katiting na sign na maniniwala sila. And that requires faith, kapatid. Amen? Siyempre si Noah pwede, yung sinabi ni Lord, pwede niya lang sabihin, hindi, ano kaya yun? Magagawa ko ng arko, hindi sa dagat, magagawa ko ng arko, iwaway ko doon ni Lord, of course, di niya gagawin yun. O, di ba? Okay, pwede tingnan niyo na rin limitation, Lord. Alam mo naman hindi ko kaya yan. Walang power tools. Wala ko pang welding. Walang ganito, ganyan. So, paano ko gagawin yan? Pero hindi. He obeyed anyway. Alright? Ito yung actual, meron pong gumawa sa USA, sa Kentucky, ng actual na replica ng Noah's Ark. So, based sa description ni Lord ng Noah's Ark, tinry nilang i-build. At siya. Okay? So, maliit malaki. Okay, laki, no? Imagine mo, ginawa ni Noah yan with no power tools. Walang mga cranes. So, paano yung nagawa yun? I don't know. Could it be siguro nag-hire din siya? Diba? So, sobrang tindi. And by the way, ginawa ni Noah yan approximately 75 to 100 years. 75 years hanggang 100 years yung ginawa ng arko. Pwede siguro 50 years na magdadal siya. Ba't yung ginagawa ako? Uwi na tayo. Ba't hindi tinuloy pa din niya?
ang matapos. Kahit inabot siya ng isang, ano ba yun? 100 years, isang century. Amen? At hindi na siya pinagawa ng arko. In fact, sabi ni Lord, store. Kumbaga, two pair of every kind of animals. Two pair, apat na yun. So, yung sabi, per kind ng animal, kumuha daw siya ng pares, babae at lalaki. O, diba? So, ibig sabihin, may problema din din ako yun. Yung elipante, diba? Yung pusa, yung alupihan, yung itis, diba? Okay. Ang mga lalaki, hindi tapos sa English yan. Tama ba ako? Amen. Amen. Tama ba ako? Tama? Ang kung nilalagi ako sa itis, huwag lang lumabas yung pakpak. Pag labas yung pakpak, ay tapuan tayo. So, ang sabi ni Lord, store food for them and for the animals. So, pag sabi nila, mag-impok ka na ng pagkain para sa inyong pamilya at saka sa mga hayop. At not to mention, most likely tinatawanan si Noah. Tama ba ako? Walang na-mention, pero ang na-mention sa Bible, nag-preach pa din siya. Hindi na siya gumagawa ng arko, but he's preaching that there will be a coming judgment. So, makikita natin, si Lord hindi siya harsh. He's very compassionate. Kaya ginagawa yung arko, could it be, kaya 100 years na ginawa yung arko, 75 years, could it be si Lord, nag-aantay pa din siya, baka kahit pa paano, mayroon pang madamay, may mapipit pa si Noah. Amen? Sabi sa 2 Peter yun eh, Noah is a preacher of righteousness. And most likely, tinatawa na siya. Noah, ano ba yan? 5 years ka na gumagawa niya? Hindi ba totoo yan? Oh, yung may ako na ako, Noah, ba't gumagawa ka pa rin yan? So, grabe. So, the question is, saan man nanggaling yung crazy faith ni Noah? Tinagalan natin na mabilis. Where does Noah's crazy faith comes from? Sabi sa binasa natin kanina, sa Hebrews 11, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, nag-consider the warning na hindi pa niya nakikita, ano sabi doon? In godly fear, he built an ark. Dahil sa kanyang godly fear, naniwala siya sa Diyos. Gumawa siya ng ark. Sabihin po natin, godly fear. Saan nanggaling yung crazy faith ni Noah? He has a godly fear. Alam niyo po, ito na po nawawala sa mundo natin ngayon. Takot sa Diyos. Amen? Isa po sa mga epekto, kung tinanggal ang Biblia sa mga school, nawala na po yung takot sa Diyos. Amen? Hindi na takot gumawa ng kasalanan. Hindi na takot gawin yung ganito. Wala na talagang takot. Akala na walang consequences sa ginagawa kasi wala nang takot sa Diyos. Tandaan mo, meron po healthy na takot. Hindi yung takot na, takot ako kay Lord. Hindi na ako atin ng church, takot ako kay Lord eh. Hindi ganun yun. Hindi yung takot na afraid. Ganun yung takot na sa ibang translation, reverent fear, holy fear. Diba? Merong healthy na klase ng fear. Alam mo ba yun? Halimbawa, takot ka sa heights. O, diba? Hindi mo sa mga fear yun. Kasi bakit? Yung takot na yun, it keeps you para hindi ka mahulog. Tama ba ako? Yes. So, merong healthy kind of fear. Yan. So, yun nga, meron siyang godly fear. Sabi niya din sa Proverbs 9:10, saying the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, very important pala sa isang Kristiyano yung fear of the Lord. Yes, dapat alam natin yung love of God. Alam natin yung grace of God. Pero dapat meron din sa puso mo yung fear of God. Amen? Yung po yung puso na meant essentials. Fear of God. Ang fear of the Lord daw, dyan mo nagsisimula ang wisdom. Kaya kung isang tao, akala mo wise siya, akala mo ang galing yung salita, pero pag wala siyang fear of the Lord, it's nothing. Sinabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Gusto mo maging wise? Gusto mo tumalino ka? Gusto mo maging, yung decision maging maayos sa buhay? Simulan mo sa fear of the Lord. Amen? So, kumusta naman po tayo? Do we have the right perspective of who God is? Alam niyo po, pag wala tayo, sinabi ni Sir Mark kanina, di ba? Pag wala tayong right perspective kung sino si Lord,
Kung ano yung ginawa niya, kung ano siya, ano mangyayari? It would lead you to compromise. Maliit din yung faith mo sa kanya. Dadaan mo sa sarili mong diskarte. Or mamumuhay ka din sa wickedness. Kasi hindi mo kilala si Lord eh. Eh maraming Kristiyano, gano'n eh. So dapat kilalanin natin si Lord. Amen? Do we have the reverent fear? O tingin lang natin kay Lord, yun nga, ATM, GD style, lalapitan mo lang pag merong kailangan. Di ba? Masyado na ba tayong familiar kay Lord kasi lagi siya narinig? I hope, kapatid, hindi. Tandaan po natin, God is our friend. Tandaan po natin, He is also God. God is our Father, yes, but He is also God. Kaya dapat alam natin, kilala si Lord. Depende kung ano yung approach mo ngayon. Kailangan na mabigat na pinagdadaanan, si Lord pwede mo siya maging tatay. Di ba? Gusto mo maligtas, si Lord pwede mo siya tagapagligtas. Pero pag ikaw, lumilis ka na ng landas, tandaan mo, God is still God, and He is just, He is holy. Amen? Diretso tayo. Sabi dito, Noah was a righteous man, blameless in his generation. Basahin niyo ako, Noah. So meron siyang crazy faith, hindi na meron siyang godly fear. Sabi dito, he walked with God. Sabi niyo ako, walk with God. Walk with God. Diba? Bakit kailangan natin mag-walk with God? Ano ba itong Noah walk with God? Imagine mo, 500 years old na siya, doon nagkaanak siya. And approximately 600 years old mahigit, doon nagkaroon ng dilubyo, ng baha, global flood. Yung global flood ay hindi lang umulan, nagputukan daw yung vulkan sa ilalim. Yung yung vulkan sa dagat, lumabas yung mga tubig. Okay. And the world has never been the same again. Alam mo, nagpunta kami sa Davao. Nagpunta kami sa isang restaurant sa taas ng bundok. Tagalan lumakit eh. Tapos sa restaurant na yun, ang tawag doon, ano mo paking tawag? Parang Bisaya siya ng Gabibig. Alam mo yung Gabibig? Parang yung ano ng perlas na yun. Yung restaurant na yun, actually bundok na yung area na ang daming mga Gabibig. O, di ba? Ang nagtataka sila, bakit may Gabibig nasa taas ng bundok? Eh, hindi lang po yung sa Mindanao. Kundi tinam siya sa all over the world, maraming mga sites. Alright? So, ibig sabihin, once upon a time, yung bundok na yun, nasa ilalim siya ng dagat. At yung mundo natin ngayon, ito yung naging epekto. Most likely, ang mundo before, sobrang nakaiba. Most likely, konti lang ang dagat. But because of the global flood, ito din nangyari sa mundo natin. Okay, diretso tayo. So sinabi ni Lord dito, sa Micah, parang sa Micah 16, Micah 16, sa mga Diyos. Sabi ni Lord, sabi ni Prophet Micah, ano bang nire-require ni Lord sa'yo? Gusto yung malaman mo na nire-require ni Lord sa'yo? To do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. To do what is right, to love mercy. O sa Tagalog, gawin mo ang tama, maging mabait ka, at lumakad ka sa Diyos. Maraming mga tao tumitigil lang dito, maging mabait. Hindi, maaawin ako, nagbibigay ako sa mahirap. Pero tandaan mo natin, ang gusto ni Lord sa buhay natin, hindi lang maging mabait ka. Mabait ka na sa iba, pero totoo, hindi mo lang ginagawa yung tama. Pero huwag ka lang titigil dyan. Kasi marami mong kilala, mabait, pero walang Diyos. Tama mo ba ako? Totoo lang, dahil kong kilala. Sa standard natin, mabait sila, pero wala silang Diyos. Pero sinabi dito, this is what God requires of us. Do what is right, love mercy, and to walk humbly. Sabi niya ako, to walk with God. To walk with God. Yes, walking with God. O, diba? So, kumusta naman, kapatid? Tanong mo, how's your walk with God? How's your walk with God? Ah, diba? Di ba sa higana? Hindi na nag-walk na higana. Di ba naman, mabaliktad na yung lakad? Walking, ang tawag dito, step. Tama mo ba ako? Sinabi ba dito, step with God? Ano yun? Walk. Ano yung walk? Dire-diretso. Consistently, persistently, dire-diretso.
So, ganun pala dapat, we should walk with God. Kahit sa gitna ng yung environment natin, sobrang kakaiba, hostile, sobrang wicked, katulad ni Noah. Sa paligid niya, puro talaga lahat is makasalanan. But he walked with God. He walked with them for centuries pa nga. Malamang si Noah, hundreds of years, kilala niya si Lord, is walking with God. Ano ba ibig sabihin? You're not going to walk with God, di ba? HHWW. Alam niya? Ay, di alam niya ang HHWW. O, di alam niya. See, what does it mean to walk with God? Sige. Magbibigay ako ng mga verses na nasa Bible na related sa walking with God. In fact, sabi ito sa ibang translation ng kay Noah. Noah walked in close fellowship with God. Ibig sabihin, ang pag-isip na walking with God, meron kang relationship, meron kang fellowship, meron kang intimacy kay Lord. Yun ang ibig sabihin ng walking with God. Personally, meron kang close fellowship kay Lord. Hindi na tayo atin ng church na ikaw mismo meron kang close fellowship kay Lord. Amen. Kumusta naman yung relationship mo kay Lord? Diba? Makikilala mo isang tao pag lagi mo siyang kausap, pag lagi mo siyang kasama, pag close kayo. Tama mo ba ako? Yeah. In fact, sabihin dito, Romans 10:17. Basahin niyo nga po. So, faith comes from hearing and hearing to the word of Christ. Nag-usapan natin crazy faith. Saan na nagagaling yung faith? Comes from Hearing and hearing. and hearing. Gusto mo tumaas yung faith mo? By hearing and hearing. Kaya no wonder nag-healing faith mo. Tama mo ba ako? Kanino ka na nakikinig? Nakikinig ka na sa sarili mong emosyon, nakikinig ka na sa sinasabi ng mga ibang tao, hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos. Faith comes by hearing and hearing. That's why very important na mapupunta kayo sa ganito. At not only that, tumatin kayo sa mas mondo, but not only that, kapatid. Dapat hindi mo substitute ng kahit ano ang personal na quiet. Kung talagang katabi mo, kumusta quiet time mo? Di ba? Alam niyo may quiet time? Meron kang quiet na time. Nakailan dalawa ni Lord. Di ba? Kumusta yung quiet time mo kay Lord? Basta wala akong timing. Eh, kung sasabihin niya, delikado yan. Anong wala ka ng time? Gusto mo namang mamaalam at tinasabi mo wala ka ng time? Basta wala akong time. Busy ako. Tanda niyo po, busy is a myth. Alam niyo po yung myth? Hindi niyo alam myth. Yung sinusuot, di ba? The myth. MYTH, busy is a myth. Sabi-sabi, hapa-hapa, puro-puro lang po yan. Kasi sa totoo lang po, wala po talagang tao ng busy. Because you will always make time pag mahalaga sa'yo. Amen? So kung wala kang time, simple lang. Hindi. Ano yung sinasabi yun? Amen. Because we all have 24 hours in a day. And kung makikita na yan, paano mahalaga sa iyo, by simply looking at your schedule. Kapatid, come on. Let's walk with God daily. God is not asking you to give up your whole day. God is asking you just to put Him first in everything. Amen? Doon na darang sa faith mo. Hearing and hearing. At tandaan mo natin mga kapatid, hindi dapat maging substitute ang ibang tao sa salita ng Diyos. If you want to grow in your faith, dapat ikaw mismo marunong ka magluto. Alam niyo magluto? Di ba magluluto ka, ikaw tindigin first hand? Iba, okay lang makinig ng mga preaching, nakikinig ka ng preaching sa Facebook, sa YouTube, nakikinig ka, okay lang yun. Pero kapatid, dapat hindi yung masasubstitute ng sarili mong quiet time. Tama? Di ba sinasubstitute, may mga Christian movie ngayon, di ba? That's good, but it should not substitute your daily walk with God. Amen? Hearing and hearing to the word of Christ. Ang tawag niya, supplement lang yung mga yan. Pag-suporta, ang dapat yung main mo, yung mismo relationship mo kay Lord.
Amen? Alright. So sabi dito, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Walk na naman. Walk by the Spirit. Ano daw sabi doon? Pag nag-walk by the Spirit daw tayo, hindi daw natin masasatisfy, mag-gratify yung flesh natin. So what does it mean to walk with God? Walking in His ways. Okay? Anong ibig sabihin yan? Change of focus. Di ba? Dati naglalakad ka sa makamundo mo, ngayon hindi na. Sa pamamaraan ni Lord, doon ka maglalakad. Tandali mo mga kapatid, kung ikaw na pamastrado sa buhay, if you start walking with God, mawawalan ka ng gana doon sa mga makamundong bagay. Meron ang kasabihan what you always consume, you will always crave. Ulitin ko what you always consume, you will always crave. Kung ano yung lagi mong kinakain, yan din yung lagi mong hahanapin. Amen? So kung puro ka social media, anong lagi mong hahanapin? Yes. Pag puro ka hamburger, ano lagi mo hanapin? Pag puro ka matamis, ano hanapin mo? Puro din ko matamis. Pag puro ka chismis, ano lagi mo hinahanap? Chismis din. Gusto mo mabuhaw ka sa salita ng Diyos? Yun ang pakainin mo sa physical mo. Yun ang pakainin mo sa spiritual mo. Gulat ka. Yan ay lagi mo hanapin. Amen. Yung vision mo, hindi ko talaga matanggal, gutumin mo kaya yan, gugulat ka, hindi mo nahanap-hanapin yan. Amen? Sinasabi dito walk by the Spirit, you will no longer gratify the desires of the flesh. At ganoon si Noah, sa kalagitnaan ng makamundo, hindi siya naglakad sa broad way, naglakad siya sa narrow way. Diretso pa tayo. What does it mean to walk with God? Sabi dito, those who say, who live in God, should live their life as Jesus did. Sabi sa 1 John, yung mga tao doon na kiniklaim nila na ako ay namumuhay kay Lord, dapat daw tayo ay mamumuhay like Jesus did. Anong third subpoint natin? Walking with God means living like Jesus. Sabihin mo natin, living like Jesus. Living like Jesus. O, di ba? Tandaan mo natin, yun yung ibig sabihin ng walking with God. Ano yun? Di ba ganun yun yung footprints, di ba? Di ba ang footprints? Kita-kita yan, tama mo ba ako? Ngayon, kung gusto mong i-follow si Lord, akapakan mo din kung ano yung pinapakan niya. Yun yung living like Jesus. Kung ano yung ginawa ni Lord, yun din. Kung saan siya kumapak, saan siya pumunta, ganun din. Kung may nakita siya ba ito, anong ginawa niya, yun din yung gagawin mo. So ngayon, kung anong ginawa ni Lord, yun yung Christ-likeness. Kung paano yung tinrato yung kaaway niya, ganun din gagawin natin. Kung paano yung tinrato yung kanyang magulang, ganun din. Kung ano yung quiet time niya kay Lord, ganun din tayo. Kung naging saking ba siya, naging mapagmahal siya, maging ganun din tayo. Amen? Living like Jesus. Walking with God means living like Jesus. And of course, lastly, sabi dito, sabi sa Deuteronomy 8 verse 6, what does it mean to walk with God? Sabi dito, you shall keep the commandments of the Lord, your God, walking in His ways. So what does it mean to walk with God? You keep the commandments. In short, obedience and trust. So ganun si Noah, ano yung ng Noah walk with God? Nag-walk siya kay Lord na mayroong obedience at trust. Ako naniniwala ko, yung pinagawa ni Lord yung ark, that is not the first command na pinagawa ni Lord kay Noah. Tama ba ako? Ibig sabihin, for hundreds and hundreds of years, may mga pinagawa na si Lord kay Noah. At nakita niya na si Lord ay tapat. Hindi siya pinabayaan. At kung mayroong sinabi si Lord, totoo nga pinagawa niya. Nangyayari. Amen? Kaya most likely, kung sinabi niya gumawa ng arko, alam na ni Noah yun. Gets niya na yun. Di ba? Kasi walking with God for hundreds of years, matagal na siya namumuhay na he's obeying God, he's trusting God. And the question is, would you trust God? Would you trust God kahit na hindi mo naiintindihan yung pinapagawa ni Lord? The more na naglalakad tayo kay Lord, the more na makikilala natin siya. Yun na yung walking with God.
And the more na nakikilala mo si Lord, the more na nag-grow yung faith natin sa Kanya. Amen? Ngayon, ano yung mga pinagdadaanan nyo ngayon? Is it a physical problem, health problems, financial problems, marital problems, relationship problems, career problems, spiritual problems? Ano po mga pinagdadaanan nyo ngayon? Feeling nyo, hindi kaya ni Lord. At feeling nyo, kailangan mo yung daanin mag-isa. Kapatid, kung kilala mo lang si Lord, hindi ka mag-worry ng ganyan. So, kapag kung nandito na si Noah, kasabihin niya lang sa atin, obedience niya maging problema pag kilala mo lang kung sino nag-utos sa inyo. Kaya, kung may pinapagawa si Lord sa inyo, huwag kang matatakot. Ang gawin mo, kilalanin mo na kung sino nagsasalita. Sino ba nag-utos si Lord? Nagugulat ka, yung faith mo sa Kanya ay magiging matibay at malakas. Tandaan mo natin, ang walking with God, sabihin nyo natin, lifetime, lifestyle. Ang walking with God, tanggapin nyo na yan, habang buhay na yan. Wala lang ayawan to. Hindi yan season. Alam mo yung season? Pag nagsimula, may katapusan. Di ba? Next year, ano naman ako, walking with Satan naman ako, di ba? Walking with God, mga kapatid, lifetime na yan at gawin mo na siyang lifestyle. Amen? Ano na yan? Kung tanggapin mo na sa puso mo yan, wala nang ayawan to. Kailan ka hindi mag-walk with God? Pag hindi ka na makawalk, magpatay ka na. Would you dare to believe God's ways? Kahit na it doesn't make sense. So, pero pinapagawa si Lord sa'yo. Kung sinabi ni Lord, bitawan mo na yan. Would you trust Him? Would you still believe the Lord? Lord, bitawan ko the Lord. Paano na yan ako, Lord? Pag sinabi ni Lord, anak, ganito gawin mo. Lord, pag ginawa ko, Lord, alam mo naman yung mga walang pera sa akin, Lord. Anak, ito pinapagawa ko sa'yo. Lord, alam mo naman wala akong experience dyan, Lord. But the question is, would you dare to believe God's ways? Even if it doesn't make sense. Lord, hindi ko maintindihan bakit pinapagawa yan. But Lord, I will still choose to obey. Sinabi, Lord, anak, nilisyan ko ng family. Hindi ko nakakilala. Kita mo, Lord, busy-busy ako. But you will still believe God na hindi ka niya babayan ng love mo rin. Kung hindi mo maintindihan yung paraan ni Lord, would you dare to believe? Kung tiwala ka na lang, huwag ka sa paraan ni Lord, kung tiwala ka na lang sa character niya. He's always good. And He's always God. Amen? Ito, last na talaga ito. 2 minutes na lang. Sinabi natin, jump tayo sa New Testament. Sinabi ni Lord, ating Panginoon Jesus. Sabi sa Matthew 24. Basahin na po natin. Kung katulad daw sa panahon ni Noah, ganun din daw ang pagbabalik na ni Kristo. Son of Man title niya. So kung paano daw babalik si Lord muli, katulad doon sa panahon ni Noah. Ano ba nangyari sa panahon ni Noah? People are drinking, they're having parties, they're getting married, pinabubuntes, nagkakaroon ng family, they're building business. People didn't realize what was going to happen. Wala silang idea. Business as usual. Expand dito, lipat ng bahay dito, pakasal dito. But they don't realize what is about to happen. Until, sabi niya po natin until the flood came. Until Noah entered the ark. Until God shut the door of the ark. Until the flood came, and until they were swept all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. And I hope sa story ni Noah, ang ma-highlight dito,
Of course, number one is the judgment of God's justice. He's always just. But I hope and pray, mas ma-highlight dito, yung patience ni Lord, yung grace niya, that He doesn't want anything to perish, but want everyone to be saved. Let's all stand. And that, ladies and gentlemen, dapat tayo mamuhay living by faith. Kung ikaw naglalaro ka pa rin kay Lord, sinasabi kay Lord, huwag na tayo magpatupig-tupig pa. Just like in the days of Noah, God will surely go back. Babalikan niya po tayo ang nag-aantay sa Kanya. And let's live by faith. Heavenly Father, I want to pray for this congregation, Lord God. May you stir up faith in us, Lord. Sinabi niyo sa iyong salita, we should live by faith. We should not walk by sight, but walk by faith. So Lord, bawat isa po sa aming Panginoon, hindi po kayo magdedepende, Lord God, sa nakikita po namin. Hindi po kayo magdedepende, Lord, sa laman ng bulsa na po namin. Hindi po kami magdedepende, Lord God, sa kakayanan po namin. Hindi po kayo magdedepende, Lord God, sa nangyayari sa sitwasyon namin ngayon. But Lord, magdedepende po kami sa sinasabi mo. Lord, teach this congregation, Lord God, to hold on to your word. Not holding on to our emotion. Not holding to our feelings. But Lord, magtitiwala po kami, kakapit po kami sa sinasabi mo. Dahil yung feelings namin, Lord, nag-iiba. Pero yung salita mo, Lord, hindi nag-iiba. Magpakailanman, tunay na siya nga. Lord, may you increase our faith, Lord God. Continue, Lord, na kumapit po kami, magtiwala po kami sa inyo. Even on the face, Lord God, na meron kang pinapagawa sa amin, pinapitawag sa amin, meron kang inuutos sa amin, meron kang pinakorek sa amin, I pray, O God, magsumunod na po kami at magtiwala po sa inyo. And I pray, O God, may you continue to put the desire in our hearts to love your word and to love your presence, Lord God. Maging Kristiyano po kami, hindi lang tuwing linggo. Pero maging Kristiyano po kami tunay na lifestyle at lifetime, Panginoon. We will walk with you along the way until you call us home. In Jesus' name we pray. Amen and amen.